Hello, kamusta tayong lahat? I worship Jesus Christ, for He is the true and faithful Son of the living God, and He is our Redeemer. And He saves us from eternal damnation. And I worship the Almighty Father, for His wisdom is way beyond this world. The Almighty Father is amazing. Yung wisdom ni Almighty Father, hindi maipaliwanag. Sobrang lawak. Hindi maintindihan yung wisdom ni Almighty Father. Hindi malulusutan. Ganun si Almighty Father. Yung kanyang knowledge, hindi siya matatalo. Our Father will never fail. Will never fail. Because of His wisdom and knowledge. And the love for His children. He loves us so much that even if we commit sins, He's still ready and willing to forgive us. If we trust His Son, Jesus Christ. And so we must be thankful to our Father, to Jesus Christ. And Jesus Christ sent us the Holy Spirit. That's why we have faith. And we can store treasures in heaven because of the Holy Spirit guiding us, comforting us always. The Holy Spirit is also God, like the Almighty Father and Jesus Christ. Ulitin ko, no, kahit na magkasala tayo kay Almighty Father, pinapatawad tayo. Sabihan ng masasakit na salita si Almighty Father, mapapatawad tayo. Si Jesus Christ, bastusin man ng mga tao, yung mga tao na yung mapapatawad sila ni Jesus Christ. Pero ang Holy Spirit, pag binastos, never na magkakaroon ng kapatawaran ang tao. Kaya iba ang Holy Spirit. Hindi siya nakikita, pero He is powerful, like the Almighty Father and Jesus Christ. Kaya nakakausap natin si Almighty Father through the power of the Holy Spirit. Nagkakaintindihan tayo. At saka dapat nakatira sa hearts natin ang si Almighty Father, si Jesus Christ, and the Holy Spirit. Our body is a temple of the Lord. It's not a building. Kaya nga ayusin natin, hindi ang building. Ayusin natin yung sarili natin. Yung ugali natin. Yung pagkatao natin. Yun ang ayusin natin. Hindi yung pagagandahin ko yung building na to. Dapat maganda yung building. Presentable. Mas acceptable kay Almighty Father. Yung tayo ay presentable sa Kanya. Every day. And keep from defiling the Sabbath. Ano ba yung Sabbath? Rest day. So sa rest day, dapat malinis tayo. Ano ba ang rest day or Sabbath? Hindi yon ang day, no? Na Sabado or Saturday. Kasi Sabbath day is a rest day. That's the seventh day of the week, the last day of the week.
sa tao, tayo. Jesus was crucified on the 6th day. So that's Friday, no? 6th day siya. He was crucified and died on the cross. And then, yung 7th day, yung Sabbath day, wala siya. Nasaan siya? Nagpapahinga siya. And then he rose again on the first day. So, new hope. First day, a new hope. Naiintindihan nyo? Hindi pa rin. Hindi nagkataon na si Jesus Christ ay crucified on a Friday. Hindi nagkataon yon. Because that's the 6th day. Sa ika-7th day, that's the rest day. Kaya si Jesus Christ, He was resting on the 7th day. You understand that? And nasaan si Jesus? Nasa heart of the earth nung time na yon. Where is the heart of the earth? Asan ang heart of the earth? Hindi nyo alam? Di ba nasa Bible yon na si Jesus Christ, He rested, no? Sa heart of the earth, nandun siya. When He died. Asan yung heart of the earth? Wala pang sasagot. Yung heart of the earth, ano ba yung heart? Doon, unang tumibok yung puso. Heart of the earth. Naka-focus doon, main focus, heart. Ano ba yung main focus nung time na yon? Ng heart of the earth is the Garden of Eden. Di ba yung Garden of Eden? Nung pinalaya si Adan at saka si Eva, binantayan ng mga angels yung Garden of Eden. And so Jesus rested at the Garden of Eden, the heart of the earth. Pero, nakatago pa rin ang Garden of Eden up to now. Wala pa rin makakakita nun. Hindi niya allow ni Almighty Father makita ng mga tao for now. Pero, darating ang time, ang New Jerusalem, magkakaroon, nakalagay sa Book of Revelation. Doon sa Book of Revelation, nandun din yung Tree of Life. Diba sa Garden of Eden, doon ang Tree of Life? So, doon ibababa ni Almighty Father, ilalagay yung New Jerusalem. Kaya dapat tayo, we should keep ourselves from defiling the Sabbath. Yung time na wala na tayo dito sa mundo. So yung Monday ng buhay natin, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, ng buhay natin dapat maayos. Para pag Sunday, malinis tayo, nandun tayo kasama ni Almighty Father. Naiintindihan ba? Kahit na anong edad natin, lahat tayo merong Sabbath day, rest day, the day in which God will take us out of this world. Yun yung time na rest day. Yung ika-6th day, yun yung time na kukunin na tayo. And then yung 6th day, yung 7th day, yun yung nandun tayo kay kasama ni Almighty Father. Kaya dapat malinis tayo. Naintindihan na ba yun? Hindi pa rin. Kahit na bata, no? Wala sa age yun. Sana may nakakaintindi na sinasabi ko. Nabanggit ko na dati yan eh, no? Iwan ko lang kung napanood ninyo. So dito, no, nag-recap tayo sa Isaiah chapter 56.
accepted ni Almighty Father, even those who are non-Jews, the Gentiles. We are the Gentiles. Or some of us, we don't know if we have blood, no, na Jew tayo. Alam niyo ba yan? Baka hindi niyo alam na Jew kayo, no? Baka meron kayo. I-check niyo. Kasi ang dami ng salin lahi, no? Hindi mo na alam kung sino yung mga ancestors mo noong 1700s, 1600s, ano ba? Ilang ano yon? Ang dami, di ba? So hindi natin alam kung meron tayong dugo ng Jew. Okay? Pero kahit ano pa ang dugo natin, ang importante, dugo ni Jesus Christ, nilinis tayo. Priceless. Dugo ni Jesus Christ. Lahat tayo, kahit ano pa ang kulay ng skin natin, ano pa ang race natin, ano pa ang language natin, we are accepted by the Almighty Father. We are being called to return to Him. And the Lord God will also gather the outcasts of the world. Ano yung mga outcasts of the world? Yung mga taong inayawan ng lipunan is because of persecution. Because they are followers of the Almighty Father. Pero kung outcast ka, pero hindi ka naman follower ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ, hindi ka kasali doon. Kaya dapat, you believe in the Almighty Father and Jesus Christ and the Holy Spirit by faith. So, ang gagawin natin sa heaven, anong gagawin natin pagkasama natin ng ating tatay, tsaka si Jesus Christ, ang Holy Spirit in heaven, and other heavenly beings, and all the souls, we will worship the Almighty Father. Ganun ang gagawin natin. Kaya dito pa lang, we must know how to worship our Father. Tina-train na tayo dito pa lang. Kaya dito pa lang, pati yung ugali natin, inaayos ni Almighty Father. He's humbling us, no? Hinahumble niya tayo. At natututo tayo. Nakaka-experience tayo ng trials and tribulations to humble us. To know who our Father is. To know who is the most powerful of all, and that is the Almighty Father. But there are people, no, religious leaders, preachers, pastors, they are like the beasts or animals which are out in the open, or animals which are hidden. Ugaling hayop, which means to say selfish and greedy, prideful. They use and abuse and exhaust people of resources. They drain them, deplete of resources. Hindi ganyan si Jesus Christ. So, sino ang titingnan natin? Yung pattern natin. Kung yung preacher ba, ang pattern natin, si Jesus Christ, ganun ba ang preacher ninyo? Humble ba yung preacher ninyo? Nanghihingi ba yung preacher ninyo? Namimilit ba? Nag-iisip ba ng solicitation? Caroling, nagka-caroling ba? At hindi si Jesus nag-celebrate ng kanyang birthday. Wala tayong nakita dito sa Bible na si Jesus celebrated His birthday. Ano ang sineselebrate? Yung Passover. But not the birthday of Jesus. Si Jesus na yun, hindi siya nag-celebrate ng birthday niya.
Kasi ano yung importante? Ano ang laging sinasabi ni Jesus? Yung time na tayo ay kukunin ni Almighty Father, yun ang importante. Yung soul natin, kung saan mapupunta, yun ang focus ni Jesus Christ. Hindi siya nagpasarap dito sa mundo. Hindi siya selfish. Siya ang ating pattern, siya ang ating example. At wala nang sumunod pa kay Jesus na iba. Kung may nag-claim na siya ay anak ng Diyos, na sa kanya lahat ng mga kayamanan dito sa mundo, hindi yon galing kay Almighty Father. Dahil natapos na si Jesus. Kasi may nag-claim, na marami nag-claim, mga false teachers, marami nag-claim na sila daw yung anak ng Diyos na pinadala ni Almighty Father. Kahit ibang-ibang bansa, may kanya-kanya. Dito sa bansa may nag-claim. Sa ibang bansa meron din nag-claim na maraming nag-claim na sila daw. Di ang dami nila. Hindi natin malaman kung sino. Ngayon, sino ang paniniwalaan natin? Bible. Kaya, we should read the Bible. Do you have your Bible with you? Or laptop or cellphone, and open your Bible, no? Read it every day. May mawawala ba sa inyo pag nagbasa kayo ng Bible? Samantalang pag nag-i-internet kayo, yung haba-haba ng pag-i-internet niyo, di ba? Anong pinapanood niyo sa internet? Pero pag babasa ng Bible, konti lang naman. Hindi pa ba ninyo magawa? Kausapin lang natin si Almighty Father, hindi pa ba ninyo magawa? Kaya naliligaw ang mga tao. Umaasa sila sa mga preachers, sa mga teachers, na mali-mali naman ang itinuturo. Sa mga pastors, na selfish and greedy. Kasi, hindi nagbabasa ng Bible ang mga tao. Inaasa lang nila ang kanilang sarili. Ay, nakapagbigay na ako ng tithes. Nakapagbigay na ako ng offering. Paano na to? No? Akala ninyo ganun-ganun na lang? Hindi. Akala ninyo, nakabayad na ako. Sakto na ako sa heaven ito. Nakapagbigay ako ng tithes. Hindi. Hindi nababayaran si Almighty Father. Hindi dahil sa nagbigay ka ng tithes, mapupunta ka na sa heaven. Alam mo ba yon? Hindi mo alam? Kaya nga magbabasa tayo ng Bible. Kaya nga hindi, nabasa natin, di ba? Hindi kailangan ni Almighty Father ng pera. Inuulit-ulit natin dito eh. Nababasa naman natin, di ba? Kaya yung ibang mga irresponsible or worthless shepherds, blind sila, blind leading the blind. And saan mapupunta? Sa ditch. Ano yung ditch? Or ano ba yung Tagalog ng ditch? Putikan. O, pag nahulog sa putikan, ano yon? Pag sa totoo, yun ay ang Hades. Blind leading the blind. Itanong ninyo sa leader ninyo, kung kilala nila si Almighty Father, si Jesus Christ. Mamaya kilala lang nila sa basa lang, or nababasa lang, or yung talagang nakakausap ba nila si Almighty Father tsaka si Jesus Christ? Kayo ba nakakausap niyo ba si Almighty Father tsaka si Jesus Christ? Di ba nakalagay, nabasa naman natin dito sa Isaiah, na may maririnig kang boses behind your ears. Anong verse nga yun? Para matandaan ninyo na nakakausap si Almighty Father, no? Isaiah chapter 30 verse 21. Your ears shall hear a word behind you saying, this is the way, walk in it. Whenever you turn to the right hand or whenever you turn to the left. Okay? Kaya makakausap si Almighty Father. Kaya itanong ninyo kung yung dapat bang pagtiwalaan yung leader ninyo.
Dahil ang mga leaders, maraming greedy dogs. Bakit inihahalin tulad sa dog? Dogs are dirty, unclean. May garapata, may pulgas, lahat kinakain sa basurahan, lahat kinakagat, ngiangat-ngat, lahat dinidilaan. Hindi maselan ang mga aso. Sabi, ay, maselan yung aso ko. Oo, gusto dog food. Huwag niyong gawing tao ang aso. Ha? Iba ang tao sa aso. So, ang mga greedy dogs, insatiable. Yung mga preachers na kunyari, totoong naglilingkod kay Almighty Father, pero sila ay isang kulto or sindikato, nagkukunya-kunyarian lang dahil madaling magkunyari. Si Satan, kabisado niya ang Bible. Si Satan, kabisado niya. Pero si Satan, hindi niya syempre pinapamuhay ang Bible. Kasi galit siya kay Almighty Father. At hindi na siya masasave dahil nagkasala siya. Walang kapatawaran ang mga angels pag nagkasala. At dahil alam niya na ang tao ay mapapatawad, alam niya na nakasulat sa Bible na mapapatawad ang mga tao, kaya galit siya sa mga tao. Kaya marami siyang mga tao na ginagamit para sirain ang pangalan ni Almighty Father at ni Jesus Christ. So, yung mga preachers na to, sila yung mga shepherds na hindi nakakaintindi at laging sariling kapakanan lang ang kanilang iniisip. Pati yung paglo-load sa cellphone, o wala na akong load, tawag tayo sa sekretarya ng ating congregation, wala na akong load, yung senior pastor nyo, wala nang load, loadan nyo ako. Hindi, nakalinya. O pati doon inaasa. Each one for his own gain from his own territory. Ayan, minsan sasabihin pa, huwag kang attend sa ganong church. Dito ka lang sa amin. Bakit? Para doon lang ikaw magbibigay ng pera. May mga ganon, ha? Pwede naman kung parehong Christian, kahit magkaiba ang name, pwede namang puntahan na. Bakit ayaw ninyo? Kasi gusto nyo na nakasakto lang sa inyo. Bilang na ninyo yung tithes, bilang na ninyo yung offering. Selfish. Pwede naman sa iba. Pero ayaw ninyo. Hindi ba, ano ka na, maiiba ang utak mo? Bakit nyo sinasabing maiiba ang utak? Which means to say, kayo ang nag-iiba ng utak ng mga tao. Dahil naisip nyo yun eh. Yung mga taong hindi gumagawa ng manipulation, hindi naman nila naiisip yun eh. Pero ba't nyo naiisip na may iba ang utak mo? Kasi kayo mismo yung gumagawa nun. So, yung mga preachers na pastors or religious leaders, anong sabi dito sa verse 12 ng Isaiah chapter 56? Come, one says, I will bring wine and we'll fill ourselves with intoxicating drink. Tomorrow will be as today and much more abundant. Bukas marami pa tayo. Oo, dadami pa ang pera natin. Sasabihin ng mga preachers, religious leaders. I-check nyo ngayon sa internet sino ang top 10 richest religious leaders in the Philippines. I-search nyo. And then after that, top 10 religious leaders in other countries naman. Isa-isahin ninyo. Lahat ginagamit ng pangalan ni Almighty Father at ni Jesus Christ. So, hindi lang nakafocus dito sa bansa natin. Even in other countries, merong ganon. Even in Korea. Kaya ang daming mga tao ayaw na maniwala kay Jesus Christ because of the religious leaders. Ginagamit ni Satan. Nire-reason out ninyo ang tithes. Check the Bible. Kayo na mga member sa congregation. I-check nyo. Bakit
i-check nyo muna, bakit kailangan ang tithes? Saan galing ang tithes? Read it in the Old Testament. Read the Bible. You have your Bible with you. Why don't you read it? Kaya kailangan ng dahil yung mga Levites, wala silang parte ng lupa. Kaya yung kay Almighty Father, ibinigay na sa mga Levites, sa mga high priest. No? Ngayon, yung mga pastors and leaders ninyo, may mga lupa naman yan. So, bakit sila magkakaroon ng tithes? Kaya nga itong si Peter, and the Paul, yung mga apostles, hindi sila naghihingi ng tithes. Kaya nga, di ba sabi ni Paul, walang tumutulong sa kanya. Si Paul mismo, na kilala niyo si Paul. Yung nagsulat dito sa New Testament, walang tumutulong kasi hindi siya nanghihingi ng tithes, hindi siya nanghihingi. Hindi niyo naiintindihan yon. Yung iba, every 2 hours may service. O ito, tithes and offering na naman. O after 2 hours, andyan may bagong service na naman, panghapon na service. O tithes and offering na naman. O pag may gathering na naman, pag Monday, o meron tayong ngayon, o tithes and offering na naman. Hindi na natapos. Tapos sabi, building fund, kailangan natin ng building fund, ipapagawa natin yung bagong Walang ganon si Almighty Father. Walang ganon si Jesus Christ. Ang gusto ni Almighty Father niya, Jesus Christ, tayo mismo. At hindi ako nanghihingi sa inyo. Hindi to kumikitang channel na to. Kung gusto niyo wag kayong manood dito, okay lang. Walang, hindi ako galit. No? Baka sabihin niyo kumikita sa YouTube. Yung kumikita. Hindi ako kumikita dito. Nag-ipon tayo dapat ng riches in heaven. Di ba yun ang sabi sa atin ni Jesus Christ? Yung real profit, yun ang ipunin natin. Store for yourselves riches in heaven where moths and thieves cannot get. Hindi ko kabisado. Basta ganon. Hindi ko kasi kabisado eh. Hindi dito sa mundo mag-store ng riches kasi walang kwenta. Matthew chapter 6 verse 19 to 20. Ngayon, sinasabi ni Almighty Father na lazy ang mga tao kahit nasabihin na masipag magtrabaho dito sa mundo. Like kung yung 24 hours ka nagtatrabaho, no? Sa tingin ni Almighty Father, lazy ka pa din. Kasi yung pinaghihirapan mo ng mga bagay na binibili mo dito sa mundo na iniipon mo na pera, baliwala yun sa heaven, hindi mo matadala yun. Kaya lazy ka sa paningin ni Almighty Father. Paano ka hindi magiging lazy sa paningin ni Almighty Father? Store for yourselves treasures in heaven. Yun ang gusto ni Almighty Father. Dahil yun na hindi mawawala. Yun ang true treasure. So, sino ngayon ang true treasure? Si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ. Seek the heart of our Father. Seek His kingdom. Kaya walang may pagmamalaki ang mga tao. Hindi, masipag ako. Marami na ako mga lupain. Marami na akong kotse. O sige, pag namatay ka, madadala mo ba yun? Hindi, may iwan ko sa mga anak mo. O naiwan mo sa mga anak mo. O nagpatayan yung mga anak mo dahil sa mga naiwan mo. O sino may kasalanan? Kasalanan mo. May ganon, nagpatayan yung magkapatid. O, namatay. Nabuhay naman siya, pero namatay siya dahil nagpakamatay siya. Lawyer yun, nabanggit ko na dati, di ba? Ang nagpatay sa kanya, nag-agaw-agaw sila sa lupain. May ganito istorya.
Nag-aagaw sila ng lupain. Mana nila sa magulang nila. Nag-hire ng killer. O, binarel. Tapos, nabuhay siya. Nung mabuhay siya, namatay yung girlfriend niya. Tapos, may pamilya siya. Hindi na siya tinanggap ng pamilya sa niya. Na frustrate siya, na-depress siya, nagpakamatay siya. Hindi man siya nabatay sa baril. Nung binaril siya, nung inanano siya, ano ba yun, tawag doon. Basta yung inabangan siya eh. Hindi siya namatay doon. Ang kinamatay niya, yung nagpakamatay siya. Ang hirap ng ganun, ano. Kaya ang iipunin natin, treasures in heaven, kung titignan mo yung tao na hindi siya magpapakamatay eh. Ang tapang kaya nun. Hindi mo maiisip na, hindi ko ma-imagine nung time na yon na may tendency na magpakamatay itong taong to. Dahil nga lawyer siya, tas matapang siya. Pero darating sa buhay ng tao, yung wala ka nang makapitan, i-allow ni Almighty Father yun to humble us. Aantayin pa ba natin yun? Kaya nga, we should read the Bible, know our Father, know His heart. He's very loving. So, dito na tayo, no? Sa Isaiah chapter 57. Naka 30 minutes agad tayo. Wala pang nababasa. Isaiah chapter 57. Inunahan niyo na ba ako sa pagbasa? Buti yun, inunahan niyo ako. Ha? Unahan niyo na ako sa pagbasa, please. Para maintindihan na ninyo. Ha? Hindi ko pibigyan. Hindi, huwag kayo magbasa. Dapat antayin. Hindi, magbasa kayo. Read the Bible on your own. Ha? Matutuwa si Almighty Father nun. Kasi, ano natin, yung responsibility natin as His children. Wala namang mahirap na pinapagawa sa atin si Almighty Father, ah. Meron bang mahirap na pinapagawa sa atin? Wala naman na. Sinong may mahirap na pinapagawa? Tayo mismo, mahirap ang ginagawa natin sa sarili natin. Tayo mismo nagpapahirap sa sarili natin. Kay Almighty Father, wala siyang mahirap na pinapagawa sa atin. Tayo mismo, ang dami kasi nating mga pangarap sa buhay dito sa mundo. Gustong yumaman, gustong sumikat, lahat na gusto nang gawin. Kaya kung nagkakandaloko-loko ang buhay, gustong kung ano-ano na lang ang gustong mangyari sa sarili. Simple lang kay Almighty Father. Kaya nga sabi ng Almighty Father, pagtiwalaan natin siya, yung mga puno, yung mga halaman, di ba namumulaklak ang gaganda ng mga damit, pati yung mga ibon kumakain. So, bakit pinapahirapan ninyo yung sarili ninyo? Di ba? Simple lang. Kay Almighty Father, contentment, no? Gusto kasi ng tao, hindi dapat makaipon tayo ng madami. Madaming maipon para maging sikat, mayaman, tingalain ng mundo, irespeto ng mga tao. Yun ang tingin niyo. Gusto niyo ng validation ng tao. Yun lagi ang gusto ng mga tao. Validation ng kapwa-tao. Gusto niyo ng validation ng kapwa-tao ninyo. Pero yung validation ng Almighty Father, ayaw ninyo. Kaya pati mga preachers, mahilig din sa pera. Kailangan maganda yung building natin para tanggap ng tao na acceptable. Ayan, talagang pinagpapala ni Almighty Father, maganda yung building namin. Hindi ganon. Ang paparusahan nyo naman, yung mga members ninyo, hakot kayo ng hakot ng pera ng mga members ninyo. At karamihan naman ng mga members ninyo, hindi naman sumasagot, hindi nagsasalita. Akala nila, saved na sila. Saved na kami dahil nagbibigay kami ng tithes. Hindi nila alam. Hindi doon, hindi ka masasave dahil sa pagbibigay mo ng tithes. Hindi ka masasave dahil sa pagbibigay mo ng offering.
Dahil hindi kailangan ni Almighty Father yun. Umpisa natin 34 minutes na. Isaiah chapter 57, the righteous perishes and no man takes it to heart. Yung mga righteous people, they die also. Baka sabihin, hindi, mga masasama na tao lang ang mamamatay. No, even the righteous people die. But no man takes it to heart. Walang nakakaintindi kung bakit namamatay ang mga righteous people. Mabait na tao yun, ba't namatay yun? Ito ang dahilan. Merciful men are taken away while no one considers that the righteous is taken away from evil. Alam na ninyo ngayon na kaya ang mga tao, yung mga righteous people, mga malalapit kay Almighty Father, kinukuha na agad ni Almighty Father to take them away from evil, because this world is full of evilness, full of deceit, unclean. Madumi ang mundo na to. Kaya kinukuha na ni Almighty Father. Kaya they are blessed. No? Kasi kinukuha na agad sila. Even the children, no? Baka sabihin, bata pa, salbahe si Almighty Father, but bata, kinuha niya. Mga bata to, nadamay sa mga gera. Ba't kinuha kung mabait talaga ang Diyos nyo? Kinuha ni Almighty Father yung mga bata to take them away from evil. Ano nga naiintindihan na natin? Kasi mako-corrupt ang mga tao. No? Yung mga righteous people, mako-corrupt sila. Yung mga gumagawa ng tama na sa paningin ni Almighty Father, they will be corrupted by this world. Kaya bago pa man mangyari yun, kinukuha na sila ni Almighty Father. So there are instances that happen, no? That they are being taken away by the Almighty Father already, even though they are young, to take them away from evil. E paano tayo ngayon? Dito na tayo. Tumanda na tayo dito. O, ito naman ngayon ang atin, trials and tribulations. Kaya nga, lahat ng tao, iba-iba. Iba-iba ang tests. Merong may blessed, no? Gaya itong mga kinuha na agad. They're blessed. Ha? Para hindi na sila magkasala and nasa heaven na agad sila. Verse 2, he shall enter into peace, they shall rest in their beds, each one walking in his uprightness. He shall enter into peace. Saan yun? Sa heaven. They shall rest in their beds. Saan yun? Sa heaven. Makakapagpahinga na sila. Each one walking in his uprightness. Dahil tama ang kanilang ginagawa sa paningin ni Almighty Father, kaya kinuha na sila. Kaya di ba may kasabihan, matanda na yan, hindi pa kinukuha, siguro maraming kasalanan yan. Di ba may mga ganon? Si Almighty Father ang nakakaalam, no? So hindi tayo pwedeng mag-judge ng tao na kaya hindi siya kinukuha kasi masamanda mo siya. May ganon, no? Masamanda mo kasi yan. May kasabihan. So verse 3, but come here, you sons of the sorceress, you offspring of the adulterer and the harlot. Kayo. Anak ng sorceress. Pag sorceress, ibig sabihin, worshipper of unclean things. Alam niyo na may mga unclean things, di ba? Adulterer and harlot, ito naman, they defile their own body, or they have loose morals, or they in exchange for happiness, they use their bodies in exchange for happiness and money as well.
and fame, no? Money, fame, fortune, lahat na. Kaya offspring of the adulterer and the harlot, whom you ridicule. Sino ang inyong minamock? Sino ang inyong tinutukso? Against whom do you make a wide mouth and stick out the tongue? Are you not children of transgression, offspring of falsehood? Pero kayo na mga anak ng mga madudumi, sino ang inyong tinutukso, tinutont, binibilitel, minamaliit, na binubuka ninyo ang inyong bibig ng malaki at inilalabas ninyo ang inyong dila. Kayo na mga anak ng mga kasalanan, anak ng mga kadumihan or kasinungalingan, falsehood. Kung anak ka ng falsehood or offspring ka ng falsehood, ano yon? Sino yung falsehood? Si Lucifer, father of all lies. Kasi nagpa-practice ka ng kasalanan, no? At minamock mo or binibilitan mo, minamaliit mo. Inflaming yourselves with gods under every green tree. Ano yung inflaming? Excited ka na mag-worship ng mga gods mo under sa green tree environment. Doon ka sumasamba para magkaroon ka ng magandang ani. Slaying the children in the valleys. Pati mga bata, pinapatay mo. Under the clefts of the rocks. Mga tago na mga gawain. Worshipping, pagan worship to eh. Mga tago na gawain to. Noon at ngayon, meron pa rin ganito nangyayari. So excited na mag-worship. Instead of worshiping the Almighty Father, worship yung pagan gods. Yung para may magandang ani, para magkaroon ng magandang buhay sila, no? So, ano tong slaying the children in the valleys? In-offer nila yung kanilang mga anak or nag-offer sila ng mga bata. 2 Kings chapter 3 verse 27, 2 Kings chapter 17 verse 17, 2 Chronicles chapter 28 verses 2 up to 3. So these things, they are done in secret. Sometimes they offer their own flesh and blood to make themselves pure and their wishes come true. And also, ito rin yung mga bagay na abortion. Kasi may mga tao, may mga babae na nagpapa-abort sila. Bakit nila gustong magpa-abort? It's because they have dreams and aspirations instead of rearing the child. Mga anak sila, ipalakihin nila yung anak nila. Sinasakripisyo nila yung mga bata or yung mga nasa tiyan nila para sila ay yumaman o gumanda ang buhay. So, that's pagan tradition yon na wino-worship mo yung devil. Abortion. Dahil yung baby sa tiyan, may heartbeat na yan eh. Ha? Hindi nyo naiintindihan yan? Verse 6, among the smooth stones of the stream is your portion. They are your lot. Even to them, you have poured a drink offering. You have offered a grain offering. Should I receive comfort in this? Matutuwa ba ako sa ganito? Sabi ni Almighty Father. Doon nyo ginagawa yung mga kadumihan ninyo. Sa malapit sa tubigan. Andon. Doon kayo nag-offer ng kung ano-ano sa mga pagan gods and goddesses ninyo. Among the smooth stones of the stream, makakita lang kayo ng korteng tao, sasambahin na ninyo, ay, kamukha ni Almighty Father, kamukha ni Jesus yun, sambahin na natin yan. Kahoy or simento or bato na mukha lang tao, sinasamba na ninyo. Ay, may nakita ka sa puno, ay, mukhang tao to ah. O mukhang babae to, sambahin na natin to.
Ganun ang tao. Hindi ko maintindihan. Nakalagay naman sa Bible, di ba? Na bawal, ayaw ni Almighty Father. Kasalanan yon. Hindi pa ninyo maintindihan yon. On a lofty and high mountain, you have set your bed. Even there, you went up to offer sacrifice. Kahit saan nagpupunta ka, kahit sa mountain. Meron akong alam, magpupunta sa mountain para magkukuha ng anting-anting or mga charms, lucky charms. Kung saan pa nagpupunta para lang makapag-offer ng sacrifice to their gods. Verse 8, also behind the doors and their posts, you have set up your remembrance. Di-display pa ninyo. Di-display pa ninyo yung remembrance ninyo. Behind the doors, o kaya sa poste, yung mga sinful things, ipinagmamalaki pa ninyo, di-display pa ninyo para maalala ninyo. For you have uncovered yourself to those other than me. You opened yourselves up to those idols other than the Almighty Father. Doon kayo sumasamba, sabi ni Almighty Father. Kahit imbis na sa akin, mas gusto nyo pa nakadisplay sa mga pintuan ninyo, sa mga poste ninyo, para maalala ninyo, imbis na ako ang sambahin ninyo, sabi ni Almighty Father. And have gone up to them, you have enlarged your bed. Pinalaki mo ang iyong kama. Ibig sabihin, welcome na welcome sila sa iyo. Yung mga idols. And made a covenant with them, you have loved their bed where you saw their nudity. Kahit nakakahiya, trato ka or nakikipag-contract ka sa mga semento. Sa mga bato, sa mga kahoy, may kontrata ka sa mga bato. Yun ang sinasabi ni Almighty Father dito. Tanggap na tanggap ninyo, pero si Almighty Father, for you have uncovered yourself to those other than me. Nag-open up kayo doon sa mga idols niyo instead of opening up yourselves to the Almighty Father. You are very happy to do shameful acts. Nakakaya yan. Pag nakita ni Almighty Father, na pinupunas-punasan mo yung bato, hinihimas-himas mo yung bato, tanggal yung pintura, dodrawingan mo ngayon. Nakahiya-hiya. Hindi si Almighty Father yon. Hindi ganun na itsura ni Almighty Father. Hindi ganun na itsura ni Jesus Christ. Nililimitahan nyo ang power ni Almighty Father sa bato, sa kahoy. Abomination. You went to the king with ointment and increased your perfumes. You sent your messengers far off and even descended to Sheol. Kung saang-saang lupalop pa kayo nagpupunta, nalagyan pa ninyo ng babango. Para lang mapabanguhan yung inyong mga sinasamba. Mabigyan ng offering ninyo ang inyong mga sinasamba. You are wearied in the length of your way, yet you did not say there's no hope. Napapagod ka sa pagpasan-pasan mo, pero hindi ka nawawalan ng pag-asa. Yung pag-asa mo nandun sa kahoy, nasa bato. You have found the life of your hand, therefore you were not grieved. Hindi ka nalulungkot, masaya ka pa nga, di ba? Sabi ni Almighty Father. Verse 11, and of whom have you been afraid or feared, that you have lied and not remembered me? Kanino ka ba natatakot na nagsinungaling ka at hindi mo ko naaalala? Mas inaalala mo pa yung mga statue. Baka sabihin nyo, hindi, si Jesus naman yun, tsaka si Almighty Father yun eh. Hindi si Almighty Father, hindi si Jesus Christ. Ibang itsura ni Almighty Father, ibang itsura ni Jesus Christ.
Hindi, mga apostle naman niya yun eh. Yung mga ano namin, pinili ni Jesus yun ng mga apostle para yun ang ano namin, humingi kami doon ng mga hiling namin. Bakit kayo hihingi doon? Eh, apostle nga sila, hindi naman sila Diyos. Ang Diyos nga, di ba? Ang God, si Almighty Father, si Jesus Christ, at ang Holy Spirit. At ayaw ni Almighty Father ng statue. So bakit ganun ang ginagawa ninyo? Nakalagay na naman to. Pinapaalala ni Almighty Father. Ha? Hindi ko salita ni Almighty Father. Even if you unlike this video, it's good. Kasi hindi ako ang ina-unlike ninyo. Si Almighty Father ang ina-unlike ninyo. Hindi ako. Kaya good sa akin yon. Dahil hindi ako yon. Kayo inaamin ninyo na ayaw ninyo kay Almighty Father. Tanggap ninyo na ayaw ninyo kay Almighty Father. Kaya good. Alam niyo pala na di alam niyo yung ginagawa ninyo. Ha? Hindi nyo kinakatakutan si Almighty Father. Nor taken it to your heart. Is it not because I have held my peace from of old that you do not fear me? Sabi ni Almighty Father, hindi nyo ako inaalala. Dahil ba sa tahimik lang ako? Matagal na akong tahimik na hindi nyo ako inaalala, kaya hindi nyo kayo natatakot sa akin? Sabi ni Almighty Father. Kaya hindi kayo natatakot sa akin, matagal na akong tahimik. Ganun ba yun? Sabi ni Almighty Father. Magbasa kasi tayo ng Bible. Ha? I will declare your righteousness and your works, for they will not profit you. Hindi nyo pagkakakitaan, hindi kayo makaka-gain. Hindi kayo makakapag-store ng riches in heaven. Hindi kayo makakapag-profit. Sabi ni Almighty Father, wala kayong makikita, wala kayong makukuha. So kung wala kayong makukuha, anong mangyayari? Sa eternal damnation ang punta nyo. When you cry out, let your collection of idols deliver you. Kung umiyak ka, hayaan mo yung collection ng mga idols ang tumulong sa'yo. Sabi ni Almighty Father, but the wind will carry them all away. A breath will take them. Pero hindi ka nila matutulungan. Sabi ni Almighty Father. Yung mga collection of idols ninyo. Ano ba yung mga collection of idols ninyo? Hindi kayo matutulungan, sabi ni Almighty Father, dito sa Bible. Hindi ako nagsasalita nito, si Almighty Father. Bible to, salita niya to. Hindi ba kakaibang Bible? You check even other versions of the Bible. But he who puts his trust in me shall possess the land and shall inherit my holy mountain. So, sino ngayon ang makakapag-possess ng land at makakapag-inherit ng Holy Mountain? Yung mga nagtitiwala kay Almighty Father in spirit and in truth and not in idols. The Almighty Father detests idols. Nakasulat naman, di ba, sa Romans chapter 1? At saka dito sa Isaiah, puro idols binabanggit natin. Verse 14, and one shall say, heap it up, prepare the way, take the stumbling block out of the way of my people. So God will send people to gather and to give warnings to His children. To remove the things that causes sinful deeds. And focus their eyes on what is true. Verse 15, for thus says the high and lofty one, the Almighty Father, who inhabits eternity and whose name is holy, our Father, no? Si Almighty Father, I dwell in the high and holy place. Sabi ni Almighty Father, nakatira ko sa mataas at holy, malinis. With him who has a contrite and humble spirit, to revive the spirit of the humble and to revive the heart of the contrite ones. Kung magsisisi ka lang, if you are penitent of your sins, you're remorseful, repentant, regretful, you're sorry, you're apologetic, and you have a humble spirit, no? Like you admit your mistakes, you own your mistakes,
God will forgive you. He will revive the spirit of the humble and revive the heart of the contrite ones. I-revive ni Almighty Father. Tatanggapin ni Almighty Father pag nagsisisi tayo sa ating mga kasalanan. Kung babalik tayo sa Kanya. Kaya nga sabi ni Almighty Father, return to me, return to me. Laging sabi ni Almighty Father. For I will not contend forever, nor will I always be angry. Napakabait ng tatay natin. Hindi ako laging magagalit sa inyo. Hindi ko kayo pababayaan. Hindi ako laging galit. Nagagalit lang si Almighty Father dahil sa mali ang mga ginagawa natin. Pero kung tama naman ang ginagawa natin, hindi naman magagalit si Almighty Father. For the Spirit would fail before me and the souls which I have made. Yung heart ni Almighty Father nasa sa atin. His heart melts. No? When we are repentant of our sins. Madali makausap si Almighty Father. Madali siyang hinga ng tulong. Pag hihingi tayo ng kapatawaran sa mga kasalanan natin, madaling humingi ng kapatawaran kay Almighty Father. Mapagmahal si Almighty Father. He's very forgiving. He's very loving. He cannot deny himself. Kasi ganun ang nature ni Almighty Father. Very loving. Nagagalit man si Almighty Father, it's because of our sins. Ayaw niya nagkakasala tayo. Dahil pag nagkasala tayo, mahihiwalay tayo sa Kanya. Ayaw niyang mahiwalay tayo sa Kanya. Gusto niya lagi niya tayong kasama. Verse 17. For the iniquity, balik natin verse 16, no? For I will not contend forever, nor will I always be angry. For the Spirit would fail before me, and the souls which I have made. So si Almighty Father ang nag-create ng soul natin. Kaya yung soul natin, pagmamayari niya, hindi natin pagmamayari, hindi natin pwedeng ibenta. Okay? May nagsasabi na, I've sold my soul. Hindi mo may sold yung soul mo. Hindi mo may sell yung soul mo. Kasi, how can you sell it if it's not yours? It is the Lord's. No? Kasi siya ang gumawa ng soul natin. Ngayon, yung sinasabi ng iba, tinitwist lang ng iba yon kasi niloloko sila ng mga evil ones. Verse 17, for the iniquity of his covetousness, I was angry and struck him. Dahil sa ambisyoso, prideful, and excessive desire for wealth and fame and possessions, paparusahan ni Almighty Father. I hid and I was angry. I hid and I was angry, sabi ni Almighty Father. Kaya nagtago ako dahil galit ako. And he went on backsliding in the way of his heart. Dahil sa kanyang kasalanan. Pinatawad ko siya, pero nag-backslide siya. No? Alam niyo yung backslide, di ba? Bumalik sa dating gawi. O he turned back to his old ways. Ano ba yung old ways niya? Sinful ways. Pero kung babalik ulit kay Almighty Father, yung tao na nagkasala, tatanggapin ni Almighty Father yon. Pero syempre, merong repercussions. Or merong, ano bang repercussions? Merong mapaparusahan para matuto, no? Para matuto tayo. Kasi hindi tayo natututo eh. Verse 18, I have seen his ways and will heal him. Pagbabalik tayo kay Almighty Father, nagkasala tayo, makikita niya yung mga gawa natin at pagagalingin niya tayo. He will heal us, yung heart natin. I will also lead him and restore comfort to him and to his mourners. Sabi ni Almighty Father, God will sustain us and lead us to the path of righteousness for comfort and rest.
Very loving si Almighty Father. He's always waiting for us. Verse 19, I create the fruit of the lips. Peace, peace to him who is far off and to him who is near. Kahit saang lugar, malayo o malapit, says the Lord, and I will heal him. Kahit saang lugar, tanggap ni Almighty Father. Kahit saang lugar ka pa, ng sulok ng mundo, nandoon, malayo man o malapit ka man, papatawarin ka ni Almighty Father. Pagaligin ka niya. Kasi, pag nagkakasala tayo, bakit heal? Kasi pag nagkakasala tayo, nadudumihan tayo, nagkakasugat tayo. Sinusugatan natin yung sarili natin. Verse 20, but the wicked are like the troubled sea, when it cannot rest, whose waters cast up mire and dirt. But there are also people who don't want to seek God's forgiveness. No? They want to continue doing wicked deeds. They already know the Almighty Father, but then they turned away from Him and continued working or doing wicked things. So yung mga tao na yon, they are like troubled sea, no? Na ano yung sea? Yung 'di ba dagat laging tossed by the wind, laging pag ganon, parang hinahampas ng hangin, laging maalon, hindi na pipirme, hindi nag-i-stay. Ganon ang tao na wicked. Hindi magkakaroon ng katahimikan. At saka, whose waters cast up mire and dirty, madumi ang tubig. Walang patutunguhan. Madumi na ang tubig niya, wala pa siyang patutunguhan, hinahampas-hampas lang siya sa dagat. Yung kanyang buhay niya, walang direksyon. Verse 21, there is no peace, says my God, for the wicked. Sino yung wicked? Who are the wicked people? Walang peace na makukuha ang mga wicked. Bakit? Kasi, ang mga wicked people, even to death, walang peace sila. Namatay man ang kanilang body, there's the second death, which is the eternal damnation in hell. So, they will never find peace. Even when they die. Kaya nga, there is no peace for the wicked. Dahil sa impyerno, walang peace doon. Puro fire, brimstone, mainit, may uot, maapoy, siksikan, maputik, ano yan, yung malagkit, no? Malagkit yung yung aspalto, no? Malagkit na mainit, na madumi. So paano ka magkakaroon ng peace? But if you are with the Father, you are on the path of righteousness, there is peace with the Almighty Father and with Jesus Christ in heaven. So, si Almighty Father, tanggap niya tayo. Pero, dapat lagi tayong malinis. At ayaw na ayaw ni Almighty Father nang kinakalimutan siya. Ayaw ni Almighty Father ng idolatry. Ayaw ni Almighty Father na gumagawa tayo ng kasalanan. Dahil hindi natin pag-aari yung soul natin. Nalulungkot si Almighty Father. Ilang beses na niya tayo binibigyan ng warning. Pero matigas din ang ulo natin. Kasi yung susunod natin sarili natin. Selfish.
greedy, ambitious. Lagi lang ang tingin natin nandito sa mundo. Hindi natin nakikita yung nakikita ni Almighty Father. Hindi natin nakikita yung nakikita ni Jesus Christ. Dapat yung tingin natin kay Almighty Father, kay Jesus Christ. Hindi ko alam kung paano ko explain sa inyo. Kaya dapat mag-pray tayo. Mag-pray lagi ng isa-isa. Hindi yung by group kayo nagpe-pray. Hindi mo maiintindihan yon. You have to seek God on your own. Seek His kingdom on your own. Please. Kahit na umaattend ka sa congregation, you must seek still the kingdom of God. Hindi lahat ng tumatawag kay Jesus na Lord, Lord will be allowed to enter heaven. Hindi dahil sa nagbibigay ka ng tithes and offering, mapakapunta ka ng heaven. No. That's not how it works. Store for yourselves treasures in heaven. That's what the Almighty Father wants. Anong store and treasure? Para makakapag-store ng treasure? Nasa sa atin ang Holy Spirit. May mga fruits of the Holy Spirit tayo. Gifts of the Holy Spirit. Magkakasama yon. Tapos natutuwa si Jesus Christ siya kasi Almighty Father. Naiintindihan niyo ba? Magkakadugtong yun. Kaya nga ang treasure natin, ang real treasure, si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ. At ang Holy Spirit, ang kanyang eternal kingdom. Hindi niyo pa rin ba naiintindihan? Sino kayo nakakaintindi sa akin? Dahil lang tingin lang ng mga tao dito sa mundo. Ang gaganda kasi naman nakikita natin, lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Gusto natin sikat, mayaman, ganun lagi. Sikat, mayaman, powerful, titingala sa mundo. Pero ang validation na kailangan natin is validation from our Father, the creator of our soul, the creator of this world. God loves us so much. Malalim yung pagmamahal ni Almighty Father. And He will send again Jesus to us the second time around to judge us. And we don't know the time and when He is coming. But surely, He will come. He will return. Jesus Christ. So, dapat hindi na late, no? Kasi baka saka pa kayo magde-decide pag late na. So, as early as now, we should choose our Father and Jesus Christ. Thank you, and God loves us all so much.